Magandang araw, JDB po uli, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon etong si Harry Roque, misleading, another misleading na naman po, pagdating dito sa Mutual Defense Treaty at diyan po sa atin sa West Philippine Sea. Bakit kailangan kasi nilang gawin ang mga misleading na ganito? Gagamitin nila yung, isang, facts, okey, facts, katotohanan, ebidensya, malinis. Pero hindi naman applicable na po sa sitwasyon ngayon. Eto po, pakinggan niyo. Alam niyo po, isa sa pinuntahan ko itong linggong ito ay yung launch ng No to War movement. No? Ito po'y binuo dahil naniniwala kami walang mabuting ibibigay ang gera, lalong-lalo na sa ating kapitbahay na China. Kanino daw po? Kanino daw po walang magandang gagawin ng giyera? Lalong-lalo na sa ating kapitbahay na China. Galing na mismo sa kanya. Straight from the horse's mouth. So, concerned si Harry Roque sa China. Tama na yung giyera ay walang mabuting idudulot sa atin, lalong-lalo na sa kapitbahay nating China. 'Di ba? Oh, yan na, maliwanag. Naniniwala po kami na ang Pilipino, gaya ng ating inaawit sa lupang hinirang, ay magpapakamatay para sa inang bayan. Okay, bago na magtuloy si Harry Roque, thank you sa 983 na nag-like. So yung iba po, please paki-hit po ng ating attendance, yung like button lang po. Okay, thank you. Alright, Roque, pasok. Pero hindi po tayo magpapakamatay para sa Taiwan dahil sa mga Amerikano. Naniniwala po kami na sa panahon ngayon, ang Amerika talaga ay nais magkagera dahil mahina ang kanyang ekonomiya. Hindi ba naman talagang loko-loko no? Kasi, sino ba ang nagbabanta? Yun ang gusto kong itanong kay Harry Roque. Kasi lagi ko siyang sinusubaybayan. Bakit ni minsan hindi ko narinig po sa kanya na ang China, binabanggit niya na ito ay nagbabanta na lulusubin ang Taiwan. At ano ang magiging epekto nito? At ano, ang, posibilidad, gaano katindi ang posibilidad o assurance, 'di ba, posibilidad na tayo po ay hindi idadamay, nandito man ang Amerika o wala, 'di ba? Bakit hindi niya dini-discuss ang geopolitics, yung galaw kung magkakaroon ng digmaan, ano ang magiging galaw ng China, ng puwersa ng mga Amerikano, 'di ba? Bakit hindi niya 'to pinaliliwanag? Napakasimple lang nito, napaka-basic lang naman ito. Hmm, oo. Ngayon eto, pakinggan niyo, ha. At alam naman natin na ang pinakamalaking industriya ng Amerika ay gera dahil silang gumagawa ng mga eroplano, mga bomba, mga missiles at ng mga barko. Wala sa interes ng Pilipino ang pagkagera. Naniniwala po kami doon sa sinabi ng Prime Minister ng Singapore. Bakit ba ang Pilipinas ay nais magkaroon ng gulo sa panig ng niya at ng China samantalang sa kanyang teritoryo ang mangyayari ang labanan? So talagang nabubuang po ang ating mga karatig bansa kung bakit war freak si PBBM at ang kanyang mga advisors samantalang nakasaad naman sa international law na lahat ng gusot dapat pag-usapan at humanap ng lunas sa mga mapapayapang paraan. Pero gangho po sila, si PBBM and their advisors dahil sa kanilang paniwala na bagamat wala tayong lakas para matalo ang Amerika, yung pangako ni Biden na Ano? ironclad yung kanilang Na wala tayong lakas para matalo ang Amerika, 'di ba? Ulitin ko lang konti, tayong lakas para matalo ang Amerika, yung pangako ni Biden. Mukhang, nababali-balentong ng isipan ni Harry Roque. Kanina ang sinabi niya, ang digmaan ay walang maidudulot na mabuti sa atin. 100% tama po 'yan, at lalo na sa kapitbahay nating China. Wow, concern sa China. Pero ang China ay willing na willing manggiyera sa Taiwan. Willing na willing silang lusubin. In fact, ang China, sa loob ng ilang taon na, binabanta talaga nila at nagtakda sila ng petsa either 2025 next year
or 2027 ay lulusubin nila ang Taiwan. Kaya nga sinasabi ko lang para po sa inyo na nangungumbinsi sa mga Pilipino na wag nating suportahan ang pagbabalik ng puwersang Amerikano sa Pilipinas, bigyan niyo ng assurance galing sa China. It's like, in the form of, kahit walang treaty, um, yung, salita lang talaga, resolution lang kumbaga ng gobyernong ng mga Chino na sinasabi nila, "'Pag nilusob namin ang Taiwan, hindi namin kayo gagalawin. Hindi namin kayo, man lang, papansinin. 'Di man lang kami hihingi ng tulong sa mga Pilipino. Makikiraan lang kami sa Bashi Channel para ambusin yung mga Amerikano sa Pacific Ocean. Para hindi na ninyo i-avail pa yung, Mutual Defense Treaty." Oh, 'di ba? Kasi kung merong gano'ng assurance, aba, ako mismo sasabihin ko talaga, mainam pa, 'wag na nating papasukin yung puwersa ng mga Amerikano rito. 'Wag na nating palakasin. Kasi wala naman, 'di naman pala tayo dadamay ng mga Tsino. So there's no way para i-avail natin ang Mutual Defense Treaty, 'di ba? Ang masaklap kapagka dinamay tayo at in-avail natin yung Mutual Defense Treaty because we have to avail the MDT, naku, wala ho tayong sapat man lang kahit konting konting, maipapalipad man lang sa ere. Buti kung yung mga manananggal natin, magliliparan 'yan, 'di ba? Wala man lang. Yung ngayon nagkakaroon tayo ng, modern na mga kagamitan. Yung mahabang panahon na hindi natin nakuha dahil sa kapabayaan at kaduwagan at kataksilan ng mga nagdaang presidente ng Pilipinas. Takot nila sa China. Hmm. 'Di ba? Kaya pala noon laging narrative nila, lalo nitong mga komunistang, NPA, na galit sila sa mga Amerikano kaysa nakikialam, nakikialam, nakikialam. Anak ng baka, ang China nakikialam din ho. 'Di ba, yung MV Karagatan, ilang libong armas yun. Ang hanggang ngayon, puwede hong makita dun sa ilalim ng dagat. Napalubog yan, natuklasan yan nila Victor Corpus. Nung panahon ni Apo Lakay napalubog nila yan. Saan galing yung barko? Japan, binili yon, fishing boat. Dinala ng, China, ni-refurbish. Tapos ginawa nilang, parang pang-passenger. Yun pala ang dala noon, papuntang Palanan Isabela sa norte, ay mga armas ng mga NPA na gagamitin, 'di ba? Sabi nga, etong mga taong ito, kunwaring galit sa mga NPA na komunista, pero supporter ng malaking bansang komunistang China, na nagsusuporta rin naman sa mga NPA. Kaya hindi ho nakapagtataka pala na nakikita natin yung mga pictures dati ni dating Pangulong Duterte, may pataas-taas pa ng kamay, may kasama yung mga NPA. Normal po sa aming mga aktivista ang ganyan. Kaya nga ako wala akong problema diyan sa pagtaas ng kamao ng ganyan. Okay lang 'yan. Normal po 'yan sa amin. Pero yung association niya palagi do'n, yung special relationship, 'di ba, sa kanila, oh, masyado lang nila tayong, ginuyo na, anti-NPA, anti-NPA. Pero kung mapapansin ninyo, bakit hindi nila inasikasong durugin din yung mga big time talaga, kagaya ni Joma Sison? Ba't hindi nila pinadali yun sa the Netherlands? Naipa-deport dito sa Pilipinas. O kaya naman, eh, pina-assassinate pa lang ni Digong. Total mahilig naman siya sa gano'n, 'di ba, sa kanyang war on drugs. Ay naku. Ngayon, eto yung sinasabi ni Harry Roque rito. Dito yung may may misleading. Kaya ang tanong ko po rito, applicable pa ba ang sinabi ni Henry Kissinger? Si Henry Kissinger po, eto po yung, si Henry Kissinger. Ah, and then eto yung, isang, nakalimutan ko ang pangalan nitong opisyal na 'to, na kaibigan niya at, ilang beses siyang nagpupunta roon sa China at meron siyang memorandum, sa US Embassy noong June 9, 1975. Ang tanong, applicable pa ba ito? Harry Roque, please explain. Na ironclad yung kanilang pangako na poprotektahan nila ang Pilipinas. Well, dun sa aking pinuntahang forum po, may isang artikulo si Ado Paglinawan. At lumalabas po na na-declassify ng Estados Unidos Mhm. ang isang memorandum na pinabdala ni Henry Kissinger sa US Embassy sa Manila at doon sa commander ng mga American troops dito sa Pacific region. Ang topic niya doon is
MDT ba ay magiging applicable kapag sumiklab ang labanan sa Spratlys Islands? Si Henry Kissinger po ay dating National Security Advisor at Secretary of State or Secretary of Foreign Affairs sa panahon ni President Nixon at ni President Gerald Ford. Ang sabi Mhm. niya, ang Mutual Defense Treaty na nangako ang Amerika na sasakluluhan tayo in case of an armed attack ay pwede lang matrigger kapag una-una nagkaroon ng atake sa metropolitan territory ng Pilipinas. Pangalawa, kapag nagkaroon ng pag-atake doon sa mga lugar na territories in Pacific under jurisdiction of either party. Ibig sabihin, yung mga lugar sa Pacific na nasa jurisdiction ng Pilipinas or ng Amerika pero hindi po nasa ilalim ng soberenya ng Pilipinas o ng Estados Unidos. At pangatlo, in case of an armed attack on armed forces, public vessel, and aircraft of either party, hindi raw po pwedeng matrigger ang MDT kapag pumutok ang labanan sa Spratlys under either of these three circumstances. Ang problema, ang Spratlys Island ay disputed. So hindi pa siya malinaw na teritoryo ng Pilipinas. Sinasabi lang natin na teritoryo natin yan, pero sinasabi rin ng China na teritoryo nila yan. Kaya ang sabi ni Henry Kissinger, hindi magiging applicable ang MDT sa Spratlys kasi ang posisyon ng Amerika ay undetermined kung sino talaga ang may titulo sa mga islang yan. Ang date ng kanyang memorandum. Okay, hanggang ngayon po, lilinawin ko lang, hindi po nagbabago ang paninindigan ng Amerika. Okay, malinaw yan. Nakalagay rin naman kasi yan po sa Mutual Defense Treaty natin. Okay? Yan, maliwanag yan. Okay, mamaya ako dudugtungan. Ay June 9, 1975. Nung ako'y nag-aaral sa London naman, nung aking Masters of Law, 1996, lumabas yung desisyon ng arbitration sa panig ng Eritrea at ang Yemen. Pareho ang issue dun sa Spratlys Island. Yung mga isla na nasa Red Sea na inoccupy ng Italy, nakakampi ng Germany during World War II at nung natalong Italy at ang Germany, inabandon ng Italy na hindi sinasabi kung kanino in favor yung mga islang yan. Ganyan din po nangyari sa mga Hapon. Sila yung nag-occupy ng yung mga isla na pinag-aangkingan natin ngayon, pinaglalabanan sa South China Sea, pero hindi na sinabi kung kanino nila binibigay. Ang sabi ng tribunal, kapag ganyan ang nangyari, indeterminate yung title or yung ownership ng mga islang yan. At even before this, Eritrea versus Yemen, itong si Henry Kissinger was already of the view na indeterminate talaga kung sino o merong soberenya o titulo dyan sa mga pinag-aawang mga isla. So yung pag-atake sa Spratlys, sa Scarborough at saka sa Mischief Reef doon sa Kalayaan, talagang pag nangyari yan, hindi pa rin daw applicable ang MDT kasi hindi naman yan established territory ng Pilipinas. At ang sabi pa ni Henry Kissinger, yung linya nga na sinabi rin ng mga Amerikano nung sumaklolo sa Pinoy, karoon ng standoff sa Scarborough Shoal, ay hindi naghihimasok ang Amerika sa agawan ng teritoryo. Ang Sierra Madre hindi na umaandar. So unang-una, ang aking obserbasyon, hindi na siya pwede maging vessel. Kasi ang definition ng vessel sa Admiralty, sa maritime law, ay yung meron siyang kapasidad na umandar on its own. Ito po talaga ay derelict. So ito po talaga ay hindi na umaandar. So hindi siya vessel talaga. Ang sabi ni Henry Kissinger, mag-a-apply lang yan kung yung vessel ay nasa high seas. Pero alam naman natin, dahil inaangkin nga natin ang karagatan ng Ayungin as kabahagi ng ating exclusive economic zone, technically, hindi siya high seas. Fast forward naman tayo kay Hillary Clinton. Tinanong din siya nung siya ay naging Secretary of State ni President Barack Obama. Quote, "We don't, as the United States, take a position on competing sovereignty claims over land features." Ang sabi niya, yung issue ng karagatan dapat maresolba sang ayon sa UNCLOS. Pero kung ang issue ay tungkol sa pinag-aagawang mga isla, then general international law will apply. Kinakailangan yan either magkaroon ng court decision or kinakailangan magkaroon ng kasunduan sa mga partido. Pero hindi sila maghihimasok sa mga pinag-aagawang isla. Pero nung pinires siya ng isang ABS-CBN correspondent na si Rodney Haleco, paano naman yung Spratlys mismo? Yan talagang nasa isip ng mga Pilipino. Ito ang sagot ni Hillary Clinton. "The United States honors our mutual defense treaty and our strategic alliance from the Philippines. I am not going to discuss hypothetical events, but I want to underscore our commitment to the defense of the Philippines." Palusot, in other words. So mga kaibigan, kinakaladkad tayo ni
Eto na. Palaging gano'n yung dulo ng mga tirada nila. Kinakaladkad tayo, 'yan. BBM ngayon sa giyera dahil sa kanyang paniniwala na tutulungan tayo ng Amerika sang-ayon sa Mutual Defense Treaty. Gising, 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 PBBM at lahat ng inyong mga advisors. On record po ang mga sinabi ni Henry Kissinger at ni Hillary Clinton. Sana Puwede po, po. huwag kayong magsayang ng buhay ng Pilipino. After all, ang mga bato-bato ay hindi po katumbas ng buhay ng isang Pilipino. See, same narrative with PRRD. Hindi ba't dating Pangulong Duterte, wala naman, yang, West Philippine Sea na 'yan, wala naman diyang isla na puwede nating, pag, girahan. Tubig boundary lang 'yan ng tubig, ipaubaya na lang 'yan sa China, 'di ba? Kunin lang natin ang mga isda, dinadaan tayo sa pakengkoy-kengkoy. Pero ang punto roon, katulad rin ng sinasabi nito ni Roque na, ay yung mga bato-bato na 'yan wala namang kuwenta 'yan, kung ikukumpara mo sa buhay ng mga tao. Naalala ko rin yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na hinangaan ko pa nga yung, sa Sandy Cay, sa may Pag-asa Island na inaayos nila yung, beaching ramp doon. Kaya lang nung nagreklamo, 'di ba, pinaikutan ng mga nasa 200 mga Chinese vessels ang, Thitu Islands, etong, Spratly Islands Spratly, etong, Pag-asa Island, pinaikutan nila. Ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, pina-stop yung project, tapos pinauwi. Ang katuwiran niya nung punahin siya ng mga press ay, um, kaya niya pinatigil kasi ayaw niya na may mamatay na mga sundalo. May pamilya din daw yung mga yon. Ano ba sinumpa ang tungkulin ng mga 'yan, na mga sundalo? 'Di ba buhay nila ang nakataya, willing sila. Dahil hindi po bato lamang ang pagtingin nila sa kanilang trabaho. Hindi po bato lang ang tingin nila sa prinsipyong kanilang ipinaglalaban. Kaya nga, alam naman po ng mga sundalo, alam naman po nating lahat, ano man ang laki ng kanilang sahod, hindi po 'to maihahambing sa buhay nila. Pero ang punto ko rito, tinanggap nila yung trabahong 'yan dahil po willing sila sa consequences, dahil 'yan po ay kaakibat ng kanilang tungkuling sinumpaan. Ang magsakripisyo at ang buhay nila ang kapalit o piyesa ng katawan nila. So kaya sabi ni dating Pangulong Duterte ron, kaya raw niya pinatigil kasi ayaw niya nga baka magkaroon ng, mga mamamatay. And then, the Chinese were there because we are friends and they are patrolling. Ayos ang boto-boto. Bakit? Kasi kung kaibigan natin ang mga Chinese, bakit papatayin nila yung mga na gumagawa ng ating beaching ramp, 'di ba? Malay niyo kaya nag-iikot-ikot doon, oh, mga tsismoso lang. 'Di ba? Bakit hindi paliwanag niya nun sa mga opisyal ng China na ang ginagawa nila doon ay gumagawa sila ng beaching ramp para sa mga mangingisda namin, para sa mga barko ng aming Navy, para sa Coast Guard. Para kapagka pumunta ro'n sa isla, hindi na sila, paparada sa pagkalayo-layong lugar at sasakay pa ng ng wooden boat para makapunta ro'n sa isla, 'di ba? Ay naku. Ngayon, ang, etong sinasabi naman po rito ni Harry Roque ay etong, memorandum po ni, Henry Kissinger dito sa ano, ah US Embassy noong, June 9, 1975. Okay. 'Di ba sabi niya, ah, kapag yung mga features natin diyan sa West Philippine Sea, 1975 po 'yan. Official ang claim ni Apo Lakay na nilabas 1978 sa pamamagitan ng Presidential Decree
1596 at yung pagdideklara niya ng ating EEZ sa pamamagitan po ng PD 1599. Pare-pareho po yan ng taon at buwan at araw ng ano po ng 1978. Nilabas po iprinoklama nito ni Apulakay. Now, so kumbaga, mas nauna ito. Ang tanong, ah, bakit ang binabanggit dito ni Henry Kissinger ay yung Mutual Defense Treaty natin? Unahin ko lang po kasi po at the time, hindi po maituturing na opisyal ang claim ng ating gobyerno until 1978. Okay, 3 years later kasi mula nang ilabas niya yan. So hindi po natinag si Apulakay na mawalan o mapanghinaan ng loob. Si Henry Kissinger, maalala ko lang, sabi nga ng prof namin, itong taong ito, bagamat mataas ang posisyon nito sa Amerika, nakikipagkaibigan din siya sa China. Okay? Ganon. At yung kanyang sinasabi, yung memorandum niya, maliwanag na ito po ay mapanghahawakan, magagamit ng mga Chino in the future para lumakas ang loob nila against the Philippines. Tama? Di ba? Tama, Maya? Oh, naintindihan niyo ba? Ayun. I hope naintindihan mo yon. Ayun, eto. Totoo naman po nakaano rin naman yan sa ating Mutual Defense Treaty na hindi po nila saklaw ang parte ng South China Sea. Pacific side lang. Okay? At doon lang sa mga malalaking mga isla na bahagi ng ating bansa. Okay. Now, ito po yung pinaka-importante rito. Hindi ba noong panahon pa lamang ni dating Pangulong Duterte, 2021, 'di ba? Yung mga nakasubaybay po, tanungin ko po kayo. Anong taon nagsimula si dating Pangulong Duterte sa kanyang independent foreign policy na tinalikuran niya ang China at bumalik siya sa Amerika? Anong taon ito? Okay? I-comment niyo po. Kinontent ko na yan. Naku, yung absent. Sorry, pero magandang panoorin ninyo. Ang title noon, Nasaan ang mga DDS vloggers? Parang 2 days ago ko lang kinontent yun. Nilive natin yan. 2021, sabi ni Pepe Malonzo. Ito lang ang clue doon. 2 years before the end of his term. So that was 2020. Nagsimula na po siyang kumalas sa China. Okay? Kasi they realized binudol lang siya. Pinangakuan, binigyan ng 2 tulay at pinautang para sa isang project, yung Upper Wawa Dam, tapos alana. Diba? Sinilaw lang ang mga mata niya doon sa railway project na nung panahon pa na conceptualize yung pangarap na yan, panahon pa po yan ni Manuel L. Quezon. Commonwealth era pa. Now, hindi ba't noong 2021, nung bumaliktad na siya mula sa pagkiling niya sa China, balik siya sa Amerika, ay isinusubo na po ng Amerika sa kanya na ina-update nila ang Mutual Defense Treaty, ang coverage nito ay sinakop na po ng Mutual Defense Treaty ang South China Sea. Pero hindi pa rin po sila makikipaglaban kapag patungkol po rito sa pagkiklaim ng Pilipinas dun sa mga features. Yung stand nila noon, stand pa rin nila ngayon. Okay? Pero ang maliwanag dito, any attacks from anywhere in the South China Sea, kahit na atakihin ng mga incheck, tapos basta't nasa loob po ito ng South China Sea, ay maaari po tayong humingi
ng tulong. Ia-avail lang po ng ating gobyerno ang Mutual Defense Treaty. Not necessarily within our exclusive economic zone. Kasi nga po, ang ating Pag-asa Island ay nasa 286, if I'm not mistaken, nautical miles. So 86 nautical miles away from the 200 nautical miles iised natin. Ang sabi doon, ang update nila, pag inatake ang ating mga barko, yung Navy natin, kasama na rin ang ating Coast Guard, sabi ng Amerika. At yan po ay napagtibay dahil nung time ni Digong, hindi ito na-highlight eh. Kaya nitong that was 2021. Nitong panahon naman ni PBBM 2023, nung pagpunta niya ron sa Amerika, talagang diretsahan ang sinabi sa kanya yan, 'di ba? And he recognized that. Oh, so updated na po ang ating Mutual Defense Treaty coverage. Again, pinakamalinaw po rito sa simpleng paliwanag, hindi nagbago ng paninindigan ng Amerika in regard to disputed territories or disputed waters. Okay? Pero ang update po rito is kapag inatake tayo, ang atin pong mga flag carriers. Kasi yan pong mga yan ay extension po ng ating teritoryo. Yung mga flag carriers natin, eroplano natin, yung mga barko natin, inatake even beyond the 200 nautical miles exclusive economic zone ay basta't nasa loob po ng South China Sea, kahit nasa may parteng kaila-ilaliman na ito at tinatake tayo ng mga incheck, maging sabihin man natin na sabihin man na meron ito yung Chinese militia vessel. Okay? Inatake nila, binangga nila. Oh, kung sa tingin ng ating gobyerno talagang walang hiyaan ang ginagawa ninyo, then pwede pong i-avail ito ng ating gobyerno. Tama, Maya. Dapat may casualty muna. Okay? Ganon. Oh. Bakit? Ano ba ang gusto ninyo? Mangunguna ang Amerika? Hindi ho po pwede. Kasi ang nakalagay sa ating Mutual Defense Treaty at ang Pilipinas, hindi natin binabago. Hindi natin binabago yun. Hindi tayo nagre-request. Pwedeng i-review ang Mutual Defense Treaty for possible amendment na dapat meron itong automaticity. Automatic. Para maiwasan yung casualty. Sinasabi kasi natin na kinakaladkad tayo ng Amerika sa giyera o anytime pwede nila tayong dalhin. Pwede nila tayong sakupin. Sakupin, pwede nila tayong tawag dito, pwede silang manggiyera sa kapitbahay natin, dadamay nila ang Pilipinas. Kaya po, ang ating desisyon dyan sa MDT, noong pang 1951, kailangan meron din po tayong final say. We need to avail first. Para masiguro nating hindi tayo makakaladkad ng ganun-ganun lang. Pero importante na meron pong update at may, 'di ba? Meron na pong magiging deterrent sa China na hindi tayo dapat saktan nila at mauwi sa kamatayan ng sino mang ating mga servicemen. Anong sabi po ni PBBM doon? Oras na merong namatay na service personnel natin dyan sa South China Sea sa ginagawa ng China, that's the time i-avail ang Mutual Defense Treaty. At ang China, hindi po nila gugustuhin yan. Hindi nga nila masabi na gusto nila makipaggiyera. 'Di ba? Puro lang sila pakitang pakitang tawag dito, show of force sa Taiwan. Puro lang sila gano'n. Sige nga bigyan niyo nga ako ng sa mga naniniwala diyan sa China, bigyan niyo nga ako ng bansa na nilusob ng China, yung talagang nakipagyerahan sila. Oh, tayo hindi natin pinalulubog ang mga barko ng China, 'di ba? Sa kabila ng ginagawa sa atin. Pero ang South Korea, ang Japan, Indonesia, pinalulubog yung mga barko nila
dito sa may parte ng Latin America. No? Pag pumasok sila roon sa EEZ, ang ginagawa, like sa kung di nagkakamali, Venezuela, pinalulubog yung kanilang mga barkong pangisda. Siyempre, kasama yung mga tripulante. Mayroon ba silang ginera ang China? Wala. Ito nga yung tanong din eh. Meron bang buyer ang China sa mga binibenta nilang mga fighter jets? Wala. Dati sa kanilang mga barko way back 90s, may mga not 90s, early 2000 may mga buyer sila. Ang problema naman, alam niyo naman ang kanilang trabaho substandard. Yung mga bumili, nakabili ng mura, mga frigate, nagnasadsad, nabahura, butas agad. So, wala na, hindi na sila nagsisibili. So ngayon, yan ang ipapanakot ng China. And again, it is not about the number. It is about the quality and your geopolitical location. Yan po yung iyong advantage. Marami kang ang gamit, hindi mo naman magamit, nagsisiksikan lang kayo. That's useless. 'Di ba? Isang sabog lang, maraming madadamay. Oh, di massive losses agad. Kaya hindi rin po gusto ng China na makipaggiyera. Kaya ang ginagawa ng China ngayon ay dinadaan po nila ang mga kalaban nila sa ganitong klase, cywar. Kukuha ng mga tao katulad dito sa Pilipinas na pwede nilang magamit para sa pananakot sa mga Pilipino na naku magkakagyera tapos inu-nuclear tayo. Saglit lang mauubos tayo, 'di ba? Meron palang ganyan kayong kinatatakutan. Ano ba ang pinaka-best way natin? Hello, kailangan nating palakasin ang ating sarili. Paano natin gagawin? Wala tayong pera, mahirap lang ang Pilipinas. Ngayon merong willing 'di ba? Ang Japan, ang Australia, ang Amerika. O ngayon, kamusta ang defense capability ng Pilipinas? 'Di ba? Ano bang pinagkaiba ng etong mga 'to ay dinadala nila rito at saka yung atin kung yan po ay ating mga binili? 'Di ba? Mainam na nga yan, eh. Depende na lang kasi sa atin kung i-a-avail natin ang Mutual Defense Treaty, 'di ba? Pero ang importante rito, meron tayong puwedeng i-avail. At 'pag in-avail natin ito, yung mga kakampi natin, meron silang mga talaga namang state of the art na panglaban, oh. Kaysa naman po sa wala tayong ma-avail na Mutual Defense Treaty plus wala pa rin tayong kakayanan. Kaya napakadali lang nila tayong, 'di ba, madali lang nila tayong sakupin kung gugustuhin nila. Takutin lang tayo, wala na. Puntahan lang ng mga opisyales ng China ang presidente, takutin lang. Ang AFP natin, 'di ba, takutin lang din po. Wala na. Sabihan lang, ito may nakaumang kami sa inyo. Say no, ilo-launch namin 'to, paano niyo 'to pipigilan sa ere? Oh, 'di ba? Itong mga 'to, tinatakot tayo nitong mga warmongers na 'to para 'pag natakot tayo, well, paniniwalaan na natin yung kanilang mga sinasabi, tapos magagalit na rin tayo na wag nating payagan ng papasukin ng gobyerno itong puwersa ng mga Amerikano rito. Ito na nga lang yung sana pumapasok sa isipan ninyo, sa loob po ng 4 na taon ni dating Pangulong Duterte, bakit hanggang visiting forces agreement lamang ang pinagtangkaan niyang kanselahin? Nang dahil pa sa visa ni Bato de la Rosa. Bakit hindi ang pinakapundasyon na yung Mutual Defense Treaty ang kanyang pinagdiskitahan? He can do that. Hindi niya kailangan ng Kongreso. Hindi niya kailangan ng concurrence ng Senado. Ang sinasabi sa batas, kailangan lamang ang concurrence kapag ang presidente po ay pumasok sa isang international agreement o sa isang treaty. Doon lang kailangan ng concurrence para ma-ascertain nila na ito po ay beneficial sa ating bansa. Pero kapag beneficial na ito, tapos ayaw na ng presidente at siya naman po yung chief architect ng ating foreign policy, pwede niya po itong kalasan. Walang makakapigil sa kanya. And he did that.
'Di ba 'tong sa Visiting Forces Agreement? Oh, pero anong nangyari? 2020, he started to go back to US. Dahil nare-realize din ng mga tao niya na binubudo lang siya ng China. Kaya lang nakakatawa na naman ngayon kasi back to China na naman si dating Pangulong Duterte, feeling presidente. Ang gulo ng kanyang independent foreign policy. And now going back, itong sinasabi ni Henry Kissinger, hindi na po ito applicable kasi po may update na diyan po sa ating Mutual Defense Treaty. Kung ito yung ipinangbabangga ni Attorney Harry Roque. Kaya ang sinasabi lang rito ni Henry Kissinger, kung ang pagmumula ng gulo ay ang mga features sa Spratlys, hindi po eh. Sa update po, walang kinalaman yung mga features. Kapag tayo po ay kinanti at hindi na matiis ng Pilipinas ang ginawa sa atin na yung nagkaroon na ng casualty at kumbaga mark na ng ating presidente para i-avail ito, ang Mutual Defense Treaty. Nako, 'di ba? Malaking problema to sa China. Kaya yan sinasabi ko sa inyo eh, ang Amerika naghihintay lang talaga ito dahil gustong-gusto silang upakan. Tama si Harry Roque, kinabubuhay ng Amerika yung pagbebenta ng kanilang mga armas, yung giyera. Sa akin ano naman ngayon, kung pabor naman sa ating bansa, why not coconut? Kaysa naman sa ganitong lagi tayong binubuli ng dahil lamang po sa kapabayaan kasi ng mga nagdaang hudas at mga duwag na mga naging presidente natin. Lahat na 'yan, 'di ba? Nagkaroon tayo ng isa sanang matapang, tinerminate naman si ERAP. Oh, ay naku, sabi ni Cheche Boreche, "Dito sa Europe mas mahal ang mga product natin kaysa sa product ng China." Wow! Kasi ano ba substandard ang produkto nila, eh. Okay. So 'yan, naliwanag. Oh, just to wrap up para madali pong intindihin. Ang sinabi ni Henry Kissinger sa kanyang memorandum, kapag nagsimula ang kaguluhan sa pagitan ng China at ng ibang ng China at ng Pilipinas diyan sa Spratly Islands, diyan sa may West Philippine Sea, 1975 yan. Hindi pa po opisyal ang ating claim sa lugar na yan. But we are occupying that area. 'Di ba? Naalala niyo si ba yun, Cloma? Oh, 'di ba? Na claim niya ito kaya tinawag niyang Kalayaan Islands. Claim niya sa pangalan niya kaya lang hindi niya kayang idepensa kasi nandun yung mga Vietnamese na nagki-claim din na una pa sa atin. Ngayon, binenta niya sa gobyerno ng piso. Tapos, gobyerno na ngayon ang nag-control nito. Tapos itong si Apulacay ngayon, pagkatapos maglabas nito ni Henry Kissinger, and for sure, Apulacay realized na tama naman ang sinasabi nito ni Henry Kissinger. Wala naman po talagang mahihita tayo na MDT kapag yan po ang pinagmulan ng digmaan. Kaya nga ang ginawa ni Apulacay noon bilang kapalit ng pagkilala niya sa One China policy, ang katumbas nito ay ano? Sa mga nakasubaybay sa atin palagi, quiz tayo ngayon. Ano ang kapalit ng pagkilala ng adherence ni Apulacay sa trap ng China na One China policy? Sige po. Ano 'yon? Ano 'yon? Naalala niyo ba? Naalala niyo? Dali, paki-comment. Ano ang kapalit? Importanteng maalala niyo 'yon. Kasi iba ho ang One China policy, yung adherence po ni Apulacay kumpara roon sa adherence ng ibang bansa sa buong mundo na kumikilala diyan sa One China policy. Magkaiba. Eto 'yon, sa mga hindi nakakaalala, hindi po sa trade. Ang kanilang kasunduan ay hindi ninyo kami dadaanin sa dahas. Walang puwersa.
pag-uusapan, peaceful. Kaya nga ang sabi nitong, leader nun, ito yatang si ano yon si no, I think it was, Deng Xiaoping, yung leader nun. Nakalimutan ko yung isa pa, eh. Ang kasunduan nila noon, ang sabi ron, eh, "Okey, for now, let us set aside our differences and let's focus on the development." Hmm. So, ang kapalit na hiningi ni Apple Lakay doon ay, "Wag niyo kaming dadaanin sa puwersahan. Wag niyo kaming dadaanin sa gulo, mag-usap tayo." Hmm. Yun po yung time na nag-establish si Apple Lakay ng, relationship with the communist government ng China. So kumbaga nilaglag niya yung, Taiwan, pero ang kapalit nito is masiguro na hindi po tayo ibubuli-buli ng China. Hmm. Kasi alam ni Apple Lakay na lalaki at lalago at lalakas ang China. Kaya nga sa kanya naman lalo rin naman niyang sinisikap na mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas, 'di ba? Kasi palagi na lang ba tayong laging, talunan? Lagi na lang ba tayong kayang-kayaning sakupin? Napaka-futuristic kasi nung matanda, 'di ba? Now, etong sinabi rito ni Henry Kissinger, sa ngayon updated ang MDT natin, hindi po kinakailangan na ang maging dahilan ay nagkaroon tayo ng kaguluhan sa at ng China nagkaroon ng, mabigat na gulo diyan, sa mga pinag-aagawan nating mga features sa West Philippine Sea. Ang sinasabi lamang dito is atakihin niyo lang ang kahit na anong puwersa ng Pilipinas. Kasama na ang kanilang Coast Guard anytime. Just avail the Mutual Defense Treaty and then ipagtatanggol namin kayo. So, nung time po ni Pinoy, gaya ng binabanggit dito ni Harry Roque, sabi nga nila ni dating Pangulong Duterte, "Where were you?" Well, they were there. Kaya lang at the time, hindi pa po kasi updated ang Mutual Defense Treaty natin, 'di ba? At saka no'n, hindi naman po nagkaroon ng kaguluhan na magkaroon ng, merong may pinasabog, walang gano'n. At bakit kailangan po at applicable na talaga pong, sang-ayunan ng ating presidente, bagay na hindi naman po talaga dapat itong, i-deny o i-refuse ng presidente. Hindi ba't kamakailan lang nagkaroon ng batas ang China na pinahihintulutan nilang barilin ang mga, 'di ba, puwedeng mamaril ang Chinese Coast Guard. Hmm. Sino puwede nilang barilin? Yung mga intruders na tinuturing nila. O siyempre sino yung mga Taiwanese, mga Vietnamese, mga kung sino, mga hindi po Chinese. Saan? Ang turing po kasi nila eto pong, South China Sea, yung 9 dash line or 10 dash line ay teritoryo nila. So lahat daw po ng pumapasok doon, regardless na yung UNCLOS, puwede nilang barilin. So kaya kinakailangan talaga itong update na 'to. Tama yung update na ginawa po ng Amerika, 'di ba? Pabor na pabor 'yan sa Pilipinas at 'yan po ay deterrence naman para diyan po sa China. Hmm, okey. So iwan muna natin itong kay ano, Harry Roque.